Alam nyo bang nakakapagod maging factory worker dito sa Taiwan? Tara, mas pagurin pa natin yung mga sarili natin. Samahan nyo kami ni Inday Mamundo. Pagka-out nga namin sa production, kinuha lang namin yung mga gamit namin at nagbihes. Tapos dito na kami sa may train station nagkita ni Inday. 7:45 kasi yung out namin sa trabaho. Tapos hahabulin lang namin yung pang alas 9 na dadaan na train. Hourly kasi yung biyahe sa bababaan naming train station. Kaya kailangan namin makasakay sa may pinakamaagang schedule na maaabutan namin. Napakadaming ang gawa sa department namin. Yung regular naming schedule na 2-2 naging 7-1 na. Sobrang nakakapagod. Halos pagbawi lang ng tulog at paglalabay yung isang araw na day off. Ang tagal na din namin nagkakayayaan na maggala. Hindi na rin kasi kami nakakapamasyal. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, nagkayayaan kami ni Inday. Actually, nakapunta na ako dito ng solo hike before. Wala akong kasama. Kaya nung sinabi ni Inday na gusto niya mag-hike, dito ko siya dinala. Isang araw lang kasi ang day off namin tapos galing pa kaming panggabi. Kaya itong Far Mountain lang yung kaya ng oras namin. So, para makarating dito, kahit saang train station ka manggaling, dito ka sa may Tai'an Station bababa. At pagdating nga namin dito sa may Tai'an, hindi na kami nagsayang ng oras, kaya nagtaxi na lang kami papunta dun sa may trailhead. Bukod dito sa may Tai'an Station, pwede rin kayo bumaba sa may San East Station. Difference lang, pag dito kayo sa may Tai'an Station bumaba, may bus na pwedeng sakyan papunta dun sa may trailhead. Kaso, may oras nga lang. May plano nga pala kaming puntahan muna ni Inday bago kami umakyat mismo dun sa bundok. Gusto muna namin puntahan itong pinakababa. Yung natatanaw natin dun sa taas na hiniwang bundok na naghugis apoy kaya tinawag na Fire Mountain. Pag doon ka nga pala nang galing sa may trailhead pataas ng bundok at gusto mong pumunta dito, pwede kang maglakad or magpababa doon sa sinakyan yung taxi. Pakita nyo lang tong gate na pinasukan namin. Ngayon nga palang makalagpas doon sa may tunnel bago makarating dito sa may gate. And bago nga pala kayo pumasok dito, kailangan nyo po munang mag-register at makakuha ng permit. Delikado din kasi yung area na to, lalo na kapag panahon ng mga lindol. May possibility kasi na gumuho yung lupa dito. Ilalagay ko nga pala sa dulo ng video kung paano mag-register at makakuha ng permit para makapasok dito. Hindi ko lang sigurado kung palaging nakabukas yung gate na yon kasi yung gate 1 at gate 2 nakalock, bawal pumasok. Pagpasok mo nga pala ng gate, medyo masukal yung daan ha. Parang hindi napapasukan ng mga tao. Palatandaan. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao. At may nakasalubong nga kami mga Taiwanese na palabas na. Sa sobrang tuwa namin na nakakita kami nang nanggaling dun sa pupuntahan namin, nakalimutan na namin sundan mga palatandaan para hindi kami maligaw. Na wrong turn nga kami ni Inday. Nakita nyo naman, sinundan ko lang siya. Nakalimutan na nga namin na may dapat palang sundan pag mangangakyat ka sa bundok para hindi ka maligaw. Nagdire-diretso na talaga kami dyan. Nawala na talaga sa isip namin yung mga palatandaan. Yung sinusundan na kasi namin is yung natatanaw naming tuktok. Tapos puro picture at saka video na rin kami. Hindi pa kami napapagod kaya hindi pa namin napapansin na naliligaw na pala kami. As in, lahat ng mga nilakad namin dito, mga buhay na bato. Kaya pag naguhuan talaga kami ng bundok na to, mamamatay talaga kami dito. Buhay na buhay yung mga bato kahit napakaliliit, napakabibigat. Nagtuloy-tuloy lang kami sa pag-akyat ni Inday. Tapos nung natanaw ko yung kalahating gilid ng bundok, akala ko sobrang lapit na namin. Kaya nga eh. Sinabi na matatanda na nasa ibang direction tayo. At pagdating nga namin doon sa pinakadulo, dead end na nga siya. Kaya bumalik na ulit kami pababa. Open na open nga yung area. Tapos mag-aalauna pa ng hapon. Sa sobrang init na ubos na nga namin yung tubig namin. Natutuyo na nga yung lalamunan namin kaya uuwi na sana kami. Tapos pagdating nga namin dito sa may pinaglikuan namin kanina, nakita namin ulit yung mga pulang palatandaan. Mo, baka di pantay. Oo, ito yung mga markadaan eh. Sinundan nga lang namin ng mga to, kaya dire-diretso lang kami ng paglalakad. Medyo nakakatakot nga dito kung mag-isa ka lang. Ang dami na nga namin pinagkwentuhan ni Inday eh. Sabi namin, paano kung matikba lang kami dito? Tapos pagbaba namin, 50 years na pala kaming nawawala. Yung ganito pa rin yung mga itsura namin, tapos lahat kayo nakakilala namin, sobrang tatanda na. O diba, sobrang creepy. Para kasing hindi talaga puntahan ng tao tong lugar na to. Pero pag akyat mo mismo dun sa may pinakabundok neto, doon marami kang makakasalubong at makakasabay ng mga tao. Mahilig kasi talaga ang mga Taiwanese sa pag-hiking.
Ito na. Ito na yun. Eh, di ba lang sila marka? Paano ka sumugit? Okay na? Hi! Hi! Hala, wait lang. Sabi ba saan pag malapit ka sa akin? Ayan na. At pagdating nga namin dito sa may pinakagitna, mas sobrang tumapat sa amin yung araw. Wala na kaming masilungan. Tapos ubos na yung baon naming tubig. Kaya sobrang uhaw na kami dito pero pinagpatuloy namin kasi sobrang lapit na talaga. Doon na nga kami sa may pinakagitna. Ito pala yung meron dun sa gitna na natatanaw natin sa taas. Iba't ibang size ng mga bato. Tapos yung lupa dito parang pinong buhangin na kulay orange. Kung titignan mo nga napaka-weak ng lupa dito na parang anytime posibleng gumuho. Tapos mga ganitong bato yung babaksak sa'yo na buhay at sobrang bibigat. Nakakatakot na baka maguhuan tayo ng mga bato. May iilan nga na bumabaksak-baksak na mga bato pa sa mga gilid-gilid. Kaya pagdating namin sa spot na to, nag-picture at nag-video na lang kami ni Inday. Dito na lang kami kumuha ng mga pictures at hindi na kami mismo pumasok dun sa may pinakagitna. Feeling kasi namin pag pumasok pa kami dun sa may pinakagitna, tapos biglang gumuho, talagang hindi na kami maaabutang buhay. Sulit na din naman kasi yung view dito. Pero kung marami naman kaming mga kasama, talagang tutuloy kami dun sa may gitna. Kaso dadalawa lang kasi kami. Tapos alas 2 na nga ng hapon yan, kaya bumalik na rin kami kasi aakit pa kami dun sa may pinakataas. Maaga kasi lulubog yung araw ngayon, kaya syempre hindi kami pwedeng abutan ng dilim sa taas. Kung hindi sana kami na wrong turn kanina, maaga namin matatapos tong trail na to. Tapos mapupuntahan namin yung mismong pinakaloob ng Fire Mountain. Paglabas nga namin dito sa may gate, naglakad na lang kami dito sa may tunnel. Nung nakasakay kasi kami ng taxi, feeling namin napakalapit lang mula dun sa may trailhead. Kaso napakahaba pala ng tunnel na to. Medyo nakakapagod din palang lakarin, tapos nakakatakot pa kasi malalaking truck pa yung dumadaan sa amin. Medyo mahaba na nga tong video na to, kaya part 1 na lang muna to ha. Gagawan ko na lang ng part 2 yung pag-akyat namin dun sa may pinakabundok. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye! Para nga po pala makakuha ng permit para makapasok doon, mag-register lang kayo online sa website ng pa.forest.gov.tw. Fill upan nyo lang yung mga information na hinihingi. Tapos yung ilalagay nyo na gate na papasukan ninyo is yung gate 3. Pwede nyo naman siya i-translate sa English, kaya madali lang siya fill upan. Then after ng application, 3 to 5 days before yung date ng enter nyo doon sa lugar, marireceive nyo na doon sa email ninyo yung permit nyo. Free registration lang to at wala pong babayaran. And that's all. This is for our security purposes. Ingat!